Rosalie, bakit pinuna ng Makabayan Black lawmaker yung Davao Police kaugnay sa kinaroroonan ni Kibuloy? Aga, kinundena ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police. Loko-loko talaga ito si Franz Castro, no? Hinahanap si Pastor Kibuloy at sinisisi bakit daw hindi makita ng Davao Police. Talagang alam mo, may sasabihin ako sa inyo, Pastor Kibuloy. Ang lakas talaga ng appeal mo. Ang talagang gustong-gusto kong makuha ay si Castro at si Risa. Ang lakas ng dating mo sa kababaihan, Pastor Kibuloy. Sana all. Ay, nako, sana all. Ang lakas ng appeal mo sa mga lola, Pastor Kibuloy. Joke lang po ha. Oh, sige. Talagang adalentado na to si Castro. Pasok. Tsaka wala ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Ayon sa Makabayan Black lawmaker, may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasan niya ito sa umano'y arbitrary arrest ng pulisya sa mga aktivista. Formal nang naglabas ng arrest order. Yung mga binanggit pa niya aktivista, bakit yung mga aktivista ang hinahabol? Tapos si Pastor Kibuloy, hindi alam ng Davao Police. Ano masasabi mo dyan, Coach Olive? Buti nga sa'yo. Hindi, si Pastor Kibuloy nandito lang sa bahay ko. Nako, papatawag ka niyan sa Senado. Papatawag. Hindi, dito si Pastor Kibuloy. Oh, nako, Coach Oli, tinatago si Pastor Kibuloy. O maniwala naman kayo, huwag kayong tatanga-tanga ha. O ang maniwala dyan, tanga. Kasi iba, nagbiro lang si Tatay Digo, merong isang congresswoman, naniwala naman, dinimanda pa. Tanga talaga yung congresswoman na yun. O baka maniwala ka, huwag kang tanga ha. Oh, wala dito si Pastor Kibuloy, nagbibiro lang ako. Pupunta ba yung dito sa bahay ko? Hindi, andyan, baka nakatago. Oh, Pastor Kibuloy, labas ka na dyan. Namaya pinick up pa. Napakataka na ng pipick up nun. Gago talaga. Ay, Spencer Lacalle, shout out. Ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ International. Sabi dito pangit na lola yung Coach Oli. Hindi, di ba? Oh, habulin ng lola ito si Pastor Kibuloy. Naku, atat na atat sila kay Pastor Kibuloy. Leader na si Kibuloy. Inatasan na rin ng Senate Sergeant at Arms na ipatupad ang arrest order. Gayunman, ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. O kita mo, wala pa yung arrest warrant. Wala pa yung arrest warrant sa Davao at saka yung coordination. So sa madaling salita, wala pa, hindi pa nakakarating sa Davao. Wala pang direct na utos. May mabatas ba talaga ito si Castro? Parang walang alam eh. Sabi ni Tina Fernandez, maraming salamat. Sabi niya, mabuhay Banateros. Thank you po. Parang walang alam to si Castro. Paano? Wala pa yung yung warrant sa Davao Police, tapos gusto mo nang pahuli o gusto mo nang pabantayan si Pastor Kibuloy? Abi, talagang mahina ang utak nito mambabatas na ito. Gusto niya ilagay sa isipin mo, kung hinuli ng Davao Police si Pastor at wala pa sa kanila yung warrant, may kaso pa ngayon ng mga pulis. Itong si Castro gustong gawing tanga ang Davao Police. Ako naniniwala hindi po tangang Davao Police. Kasi po yan ay nasa liderato ng mga Duterte. Ang mayor dyan si Baste. At hindi lang yan. Ang mga naging mayor po dyan, mga Duterte. Ay hindi po, naku, maganda ang leading. Napakagaling na leaders ng Duterte. So hindi po tanga yan. Hindi mo pwede silang diktahan ng advance o labag sa batas. Wala pa nga adelentado tong babaeng ton talaga, oh. Ganyan talaga pagkakulang sa Pagkulang sa maghahabol kay Pastor. Ay, nako.
Wala pang impormasyon ang Police Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroonan ni Alam mo, wala pa. Kibuloy. Nahaharap din ang kontrobersyal na religious leader sa kasong human trafficking at sexual abuse. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ayan po. So, sa madaling salita, wala pang pananagutan. So far, si Pastor Kibuloy. Una, wag po natin kakalimutan, akusado pa lang si Pastor Kibuloy. Wala pang desisyon ang korte na siya ay talagang guilty. So wag po tayo, alam mo minsan ng mga Pilipino, mapaghusga. Hindi po porket, ito lagi natin tatandaan sa mga Pilipino, hindi po porket kalaban natin sa politika, kailangan natin agad husgahan. Halimbawa, makamarkos ka, makatambaluslos ka, dahil galit ka kay Pastor Kibuloy, dahil siya ang nagbibigay daan sa mga Duterte para makapagsalita, huhusgahan mo na agad si Pastor Kibuloy nang wala pa namang sinasabi ang korte. Huwag po tayo mapanghusga. Tatandaan natin, masama naghuhusga ng tao, Wala po sa atin ang panghuhusga. Okay? So, hindi porket galit ka kay Pastor Kibuloy, kailangan mo siyang husgahan. Dito po nagkakamali ang maraming Pilipino. Tatandaan natin, madali pong magbintang. Kita niyong nangyayari, Ultimo West Philippine Sea, binebintang sa mga Duterte. Kulang na lang ang pumatay kay Rizal ay ibintang sa mga Duterte. Ganyan po ang tinatawag na paninira na kampanya sa Duterte. Lahat po ngayon, alam nyo, hindi pa tapos yan. Madadagdagan ang madadagdagan at lahat ibibintang hanggang 2028 kung sila po ay tatagal. Hanggang 2028, babatuhin ang putik ng putik ang mga Duterte. At mga malalapit sa Duterte, asahan nyo na yun. Kaya po sana kayo mga bashers, maging matalino po tayo. Hindi lahat pinapaniwalaan natin at hindi tayo dapat mapanghusga. Tatandaan ninyo, bayaran yung mga vloggers na yan. So kahit anong sabihin ng mga yan, fake news yan. Pag binayaran ka na, natural, sasabihin mo lahat ng mali. At hindi po ako nagsabing sila ay bayaran. Sila mismo umamin na bayaran. Okay? So dahan-dahan po sa mga bashers, ang mga umaaming mga bayaran, ang sinisiraan po ay Duterte. Kung may utak ka, alam mo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Talagang gigibain ang mga Duterte. O sabi ni Levy Barrera, wag na natin paabutin ng 2028, nakakasuka na. Ewan ko nga ulit, Tingnan natin. Mamaya titingnan ko kung sasabihin ko sa SMNI. Kasi may mga nagbe-message sa akin, Coach Oli, malapit na July. July. Hindi ko po alam yan, kung ano meron sa July. Abangan na lang natin kung ano meron sa July. Okay. Kasi kung ako tatanungin nyo, wala din akong alam. Okay? Mapapraning na naman yung mga vloggers nila. Siyempre, mapapraning yung amo nila. Yung nagbabayad sa kanila, mapapraning. So, bibirahin. Yung script, sasabihin sa mga vloggers. Birahin nyo yan. July na yan. Ako, wala akong alam talaga dyan sa July na yan. Basta, abang-abang na lang. Kung anong mangyayari dyan sa July na yan. Kasi, hindi ko sinasabing totoo yan. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Ulitin ko, sa katunayan, wala akong alam dyan sa July na yan. Okay? Kung merong mang plano, hindi po kami kasamang banateros. Sila lang nagpaplano. Kung meron man, hindi kasi baka kaming banateros, may plano kami mag-jet ski sa Samal sa July. Basta kami, yun ang plano namin sa July. Mag-jet ski kami. Ngayon, kung merong ibang plano yung iba sa July, hindi ko alam. Hindi naman sila nagsasama Do hindi rin namin sila isasama sa pag-jet ski namin sa July. Okay? Ayos? Sabi, pera lang ang laman ng utak ng mga vloggers ni Tambangag. Abangan natin pati, ngayong April.
Ngayong April kasi, tapos na po yan eh. So, ang bayaran dyan monthly. Tingnan natin kung bobo talaga yung kanilang boss. Kasi i-renew sila ng April. Kasi kung ako yung boss nila na nagbabayad ng mga vloggers, hindi ko na i-renew itong mga ito. Bobo. Nilaglag sila. Inamin nagbayad. Ako. At saka kung ako sa iyo, ito pa, sa amo nila, kung makaaabot sa kanila, ingat po kayo sa mga vloggers na yan. Yung mga nagre-recruit na vlogger, nako, yan ang ikakabagsak mo. Kasi, balita ko, ang hilig daw mag-demand ng pera niyan. Demand ng demand. Kasi nga, maraming kaso. So, demand ng demand yan. Pagka naasar yung politiko at ayaw na magbigay ng pera, ilalaglag niya na yung politiko. Yan pa ikakabagsak nyo. So kung gusto nyo ng negative campaign against the Duterte, ako I suggest, umiba na kayo ng babayarang vloggers. Yung recruiter na vlogger na yan, nako, marami pong iwas na politiko na dyan. Kasi traitor po eh. Hindi yan mapapagkatiwalaan. Ano na yan? Bubuhos ka na ng pera dyan hanggang sa mamatay ka. Pag huminto ka ng buhos ng pera dyan, ilalaglag ka niyan. Mukhang pera po yung tao na yan. Guaranteed yan. Alam naman yan ng mga vloggers eh. Mukhang pera yung vlogger na yan. Traitor. Yun ang masama dyan. Traitor pa. Oh, sabi ni Meldy, ang alam ni Coach Oli June 30, hindi, hindi ko alam. Basta kami July may plano. Okay, so tingnan natin. Tingnan natin kung marirenew itong mga vloggers sa April. Pag tumahimik sila, hindi na umatake sa Duterte, ibig sabihin, hindi sila na-renew. Pag umaatake ulit, may renewal. Mahalata mo naman eh. Mahalata nyo galawan, bantayan nyo yan. Naalala nyo dati? Pinag-initan ng Banateros. Kayo na magsabi, sino ang binabanata namin that time? Alam na alam to ng mga masugid na sumusubaybay sa mga Banateros. That time, talagang kaming tatlo, binabakbakan namin tong sekretary na to. Kaya pinatrabaho. Sabi, Coach Oli, ipapako raw si Mike Abe sa Cruz na naka-split. Ngayon lang samanta-santa ialay kay Satan. Hindi mo na kailangan ipako yan. Yung naka-split lang, sigurado ko bali-bali ang buto niyan.